So, napansin naman natin, yung ating passage sa umagang ito ay may certain level of difficulty siya. Bukod sa maraming pangalan na hindi tayo familiar, pangalan ng mga tao, pangalan ng mga lugar. At the same time, hindi rin tayo familiar probably sa passage na ito dahil sa atin ng mga lumaki sa Sunday School, hindi rin ito nadidiscuss ng mga teachers. Malamang nalalaktawan din ito. So, the Lord has given us opportunity para pag-aralan itong passage na ito this morning. Itong Genesis chapter 14, yung makikita nating pag-meet ng mga hari doon sa Canaan, sa Jordan Valley, at saka doon sa yung mga nanggaling sa silangan sa Babylonia. Before we proceed, hayaan nyo naman pong basahin ko po muli ang ating passage sa Tagalog. So, Genesis 14, verses 1 hanggang 24. At ganito po ang sinasabi. At nangyari sa mga kaarawan ni Amraphel, hari sa Sinar, ni Arioch, hari sa Elasar, ni Kedorlaomer, hari sa Elam, at ni Tidal na hari ng mga Goim. Na ang mga ito ay nakipagbaka laban kay Bera, hari sa Sodoma, at laban kay Birsha, hari sa Gomora, kay Shinab, hari sa Adma, at kay Shemeber, hari sa Zeboim, at sa hari sa Bela na sa Zoar. Lahat ng ito'y nagkatipon sa libis ng Sidim na siyang dagat na alat. 12 taong nagsipaglingkod kay Kedorlaomer at sa 13 taon ay nagsipaghimagsik. At sa 14 na taon ay dumating si Kedorlaomer at ang mga haring kasama niya at sinaktan ang mga Rephaim sa Ashtaroth Karnaim at ang mga Zuzita sa Ham at ang mga Emita sa Shave Kiryataim at ang mga Horeyo sa kanilang kabundukan ng Seir hanggang sa El Paran na nasa tabi ng ilang at sila ay nangagbalik at nagsiparoon sa En-Mishpat na siyang Kadesh at kanilang sinaktan ang buong lupain ng mga Amalekita at pati ang mga Amoreyo nagsisitahan sa Hazezon Tamar. At nagsilabas ang hari sa Sodoma at ang hari sa Gomora at ang hari sa Adma at ang hari sa Zeboim at ang hari sa Bela na dili iba't si Zoar at sila'y humanay ng pakikibaka laban sa kanila sa libis ng Sidim. Laban kay Kedorlaomer, hari sa Elam, at kay Tidal na hari ng mga Goim, at kay Amraphel, hari sa Sinar, at kay Arioch, hari sa Elasar. 4 na hari laban sa 5. At ang libis ng Sidim ay puno ng hukay ng beton. At nagsitakas ang mga hari sa Sodoma at sa Gomora at nangahulog doon, at ang natira ay nagsitakas sa kabundukan. At kanilang sinamsam ang lahat ng pag-aari ng Sodoma at Gomora at ang lahat na nilang pagkain at nagsiyaon. At dinala nila si Lot na anak ng kapatid ni Abram na nananahan sa Sodoma at ang kanyang mga pag-aari at sila'y nagsiyaon. At dumating ang isang nakatanan at ibinalita kay Abram na Hebreo na tumatahan nga sa mga puno ng ensinan ng Mamre na Amoreyo, kapatid ni Eshcol at kapatid ni Aner, at ang mga ito ay kakampi ni Abram. At pagkarinig ni Abram na nabihag ang kanyang kamag-anak ay ipinagsama ang kanyang mga subok na lalaki na mga ipinanganak sa kanyang bahay na 318 at kanilang hinabol sila hanggang sa Dan. At sila'y nagpangkat-pangkat sa kinagabihan laban sa kaaway, siya at ang kanyang mga alipin at kanilang sinaktan sila. Hinabol nila sila hanggang sa Hoba na nasa kaliwa ng Damasco. At iniuwi niya ang lahat ng pag-aari at iniuwi rin niya si Lot na kanyang kapatid at ang kanyang mga pag-aari at gayon din ang mga babae at ang bayan. At nilabas na sinalubong siya ng hari sa Sodoma pagkatapos na siya ay magbalik na mula sa pagpatay kay Kedorlaomer at sa mga haring kasama niya sa libis ng Shave na siyang libis ng hari. At si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak at siya ay saserdote ng kataas-taasang Diyos. At binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abram
ng kataas-taasang Diyos na may-ari ng langit at lupa, at purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abram ng ikasampung bahagi ng buong samsam. At sinabi ng hari sa Sodoma kay Abram, ibigay mo sa akin ang mga tao at kunin mo sa ganang iyo ang mga pag-aari. At sinabi ni Abram sa hari sa Sodoma, itinaas ko ang aking kamay sa Panginoong Diyos na kataas-taasan na may-ari ng langit at lupa. Isinumpa akong hindi ako kukuha maging isang sinulid o maging isang panaling ng pangyapak o ng anumang nauukol sa iyo, baka iyong sabihin, pinayaman ko si Abraham. Liban na lamang ang kinain ng mga binata at ang mga bahagi ng mga lalaking kasama ko na si Aner, si Eshcol at si Mamre ay pakunin mo ng kanilang bahagi. Ito po ang salita ng Panginoon, purihin ang Diyos. Okay. Difficult passage. Maraming pangalan, hindi tayo familiar. The fact na hindi rin pinaliwanag sa atin, mapapansin natin wala masyadong paliwanag kung bakit itong mga taong ito ay ganun yung mga lugar. It's because yung mga first audience ng aklat na ito, who are the Israelites that came from Egypt, ay familiar sa mga lugar na ito ng panahon nila. And so, there was no need for any explanation kung ano itong mga lugar na ito at ang mga pangalan sapagkat ng panahon nila, kilalang-kilala ang mga tauhan dito. So, it is now our job to put on our thinking caps, but not of the world. Ganun ang description sa mga Kristiyano. Theologians and scholars will tell us na ganun ang difficulty or challenge sa pagiging Kristiyano. We are in the world, but we are not of the world. Nandito tayo sa mundo, ngunit at the same time, hindi tayo mamamayan ng mundong ito. Sapagkat binago na tayo. Bahagi tayo o kabilang tayo sa new creation. Hindi tayo bahagi na ng old. Ang ating citizenship, pag tinignan natin ang New Testament, ang citizenship natin ay sa kaharian. Hindi dito sa mundo lilipas. And so, ang citizenship natin ay sa kaharian ni Kristo. Manlalakbay lang tayo. Ganun pa man, it comes with hardships, itong buhay Kristiyano. Dahil nga hindi tayo mamamayan ng mundong ito, and yet nandito tayo sa mundong ito, ang mga choices and actions natin para sa Panginoon at sa pananampalataya ay may consequences. Nagsimula tayo sa pag-aaral natin ng consequences last week. At patuloy yun dito sa buhay ni Abraham. Minsan, ang mangyayari sa atin dahil sa choices natin bilang Kristiyano, mananatili tayo sa tama, mananatili tayo sa totoo, at ipaninindigan natin yon. At dahil doon sa ating paninindigan, ang mangyayari sa atin, mamaliitin tayo ng ating kapwa. Dahil sa pinili natin maging tapat kay Kristo. Minsan uusigin tayo dahil napaka-closed-minded, yun yung term na ginagamit sa atin. Dahil napaka-closed-minded natin, uusigin tayo. At sasabihin, kaya kita tinawag na closed-minded kasi ayaw mo sumunod sa agos. Bakit ayaw mo na lang sumunod? Minsan, the consequences to our choices and actions for the faith can be complex. Dukwang-dukwang ang mga problema dahil sumunod ka sa tama. And can also be life-threatening. Mapapaisip talaga tayo kung tama ba ang naging choice natin at malalagpasan ba natin ito. Brothers, sisters, and friends, sa umagang ito panalangin ko po na sa pamamagitan ng pag-aaral natin ng Genesis ay mag-minister sa atin po ang salita ng Diyos. Gaano man kahirap ang ating mga problema ngayon, o ano man ang ating pinagdadaanan sa buhay, nawa ipakita sa atin ng kasulatan na ang Panginoong Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At tapat siya sa kanyang mga pangako. Maaari tayong magtiwala sa kanya bilang tugon sa maayos na pamumuhay sa presensya ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, at para sa kalwalhatian ng ating
dakilang Diyos. This morning, ganito ang magiging tanong natin sa ating passage. What is the cause of our victory in the battles or crisis of the faith? What is the cause of our victory in the battles or crisis of the faith? Ano ang dahilan ng tagumpay natin sa pananampalataya? Anong dahilan? Ibig sabihin, may nag-iisang dahilan ng tagumpay natin sa pananampalataya. Ang ating passage ay bahagi pa rin ng mga crisis o krisis sa buhay ni Abraham na maaaring humadlang sa pagtupad ng pangako ng Diyos na ibinigay sa kanya. Kung babalikan natin ang mga previous chapters, ito ang mga napagdaanan po ni Abraham. Ito yung listahan ng kanyang mga trials and troubles sa buhay as he followed the Lord. So, sa Genesis 11:30, mababasa po natin na baog si Sarai. So, paano yung pangako ng Panginoon na I will make you a father of many nations? How can you make Abraham a father of many nations kung baog si Sarai? Genesis 12:10, nagkaroon ng tagtuyot sa Kanaan. Paano ibibigay ng Panginoon ang lupang pangako kung itong tagtuyot na to ay tatagal ng ilang daang taon? Genesis 12:11-20, nangamba si Abraham dahil sa kanyang pagsisinungaling kay Faraon. Nabasa natin yun. So nagdesisyon siyang mag-isa, hindi siya kumonsulta sa Panginoon. Pinahunahan niya ang Panginoon at pumunta siya sa Egypt dahil ang tingin niya ang Egypt ay land of salvation. And ngayon, nagsinungaling siya kay Faraon at nangamba siya. Dahil nagsinungaling siya sa isang hari. Maaaring ikamatay. Genesis 13:1-18, last week, humiwalay si Lot. Ang tingin ni Abraham, dahil baog si Sarai, so ang pamangkin na lang niyang si Lot siguro ang pwedeng magmana ng lahat ng pangako ng Panginoon. Pero ang nangyari nung Genesis 13:1-18, humiwalay po si Lot. Dahil nagtalo-talo yung kanilang mga tauhan. So paano na? Sino ang magiging tagapagmana ni Abraham? Dito sa chapter 14, muling mangangamba ang buhay ni Abraham. Siguro naiisip natin, dito sa pag-aaral natin ng buhay ni Abraham, bakit parang ang bagal? Bakit napakadetalye? Be patient sa pagbabasa ng scriptures. Sinasabi sa atin na ang Diyos natin ay Diyos ng kasaysayan. Hindi lamang siya interested sa mga world events, sa mga malawakan at malalaking mga pangyayari sa mundong ito. He is also very interested sa buhay natin. At makita natin na kung paano siya kumilos din sa buhay ni Abraham. Sa chapter 14, muling mangangamba si Abraham at para sa kanyang buhay. Ganito ang magiging outline natin sa chapter 14. Sa verses 1-12, makikita natin dyan ang pagsalakay ng 4 na hari mula sa silangan. Pangalawa, sa verses 13-16, pag-aaralan natin ang tagumpay ni Abraham laban sa mga haring ito. At saka sa verses 17-24, i-discuss doon ng scriptures ang dahilan ng kanyang tagumpay. Which leads us dito sa verses 1-12 ng Genesis chapter 14. And it came about in the days of Amraphel, king of Shinar, Arioch, king of Elasar, Kedorlaomer, king of Elam, and Tidal, king of Goim. And that they made war with Bera king of Sodom, and with Bersha, king of Gomorrah, Shinab, king of Adma, and Shemeber, king of Zeboim, and the king of Bela, that is Zoar. All these came as allies to the valley of Siddim, that is the Salt Sea. 12 years they had served Kedorlaomer, but the 13th year they rebelled. In the 14th year, Kedorlaomer and the kings that were with him came and defeated the Rephaim in Ashtaroth Karnaim, and the Zuzim in Ham, and the Emim in Shaveh Kiriathaim, and the Horites in their Mount Seir as far as El Paran, which is by the wilderness. Then they turned back and came to En-Mishpat, that is Kadesh, and conquered all the country of the Amalekites, and also the Amorites who lived in Hazazon Tamar, and the king of Sodom, and the king of Gomorrah, and the king of Adma, and the king of Zeboim, and the king of Bela, that is Zoar, came out, and they arrayed for battle against them in the valley of Siddim. Against Kedorlaomer, king of Elam, and Tidal, king of Goim, and Amraphel, king of Shinar, and Arioch, king of Elazar, 4 kings against 5.
Now the valley of Siddim was full of tar pits, and the kings of Sodom and Gomorrah fled. And they fell into them, but those who survived fled to the hill country. Then they took all the goods of Sodom and Gomorrah and all their food supply and departed. They also took Lot, Abram's nephew, and his possessions and departed, for he was living in Sodom. Diyan muna tayo. So ang kwento natin sa umagang ito ay nangyari or nag-start ito 14 years bago Genesis chapter 14. So 14 years ago, nang sakupin ni Kedorlaomer, king of Elam, ang buong Jordan Valley and the Dead Sea region. Baka pwede na natin ipakita yung geographical map para naintindihan natin. Okay. On the right, makikita natin ang Babylonia. Today, ang Babylonia ay nasa Iraq. So, yung mga familiar sa Middle East, ang hinahanap lang natin ng mga landmarks. Ito ang Persian Gulf. Nandito sa baba, ang Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Qatar. So, nandyan yan sa baba. Nandun sa left side, makikita natin yung Red Sea. Banda doon ang Africa at saka Egypt. Nandito sa taas, makikita natin to the northwest, ang Mediterranean Sea. Nandyan ang Cyprus. At dito sa right side ng Mediterranean Sea, nandyan ang Israel. Nandyan ang Lebanon. To the north, nandun ang Syria. Okay? Tapos nandito banda ang Iraq. So, yan yung basically yung geography na ating pinag-aaralan. Pero syempre, yung mga pangalan na Iraq, wala pa nung unang panahon yun. Ang pinag-uusapan natin dito sa bandang Mediterranean Sea, nandyan ang Kanaan. At nahihiwalay sila ng isang malaking ilog dyan sa gitna, ang humihiwalay sa Kanaan at sa Jordan. At nandito sa right side, ang Babylonia, or Iraq today. Ngayon, ang nangyari, ganito. Si Kedorlaomer, hari ng Shinar, or Babylonia, matatandaan natin nung pinag-aralan natin ng Genesis. Sino ang kilalang hari na nagpunta sa Shinar o tinayo ang Shinar? Balikan natin yung Genesis. Yung hari na lumaban sa Panginoon at tinayo ang mataas na tore ng sinong nagtayo nun? Si Nimrod. Si Nimrod ay dito sa area na ito. So, dyan tinayo ang Tower of Babel. Okay, dito. Ito ang Mesopotamia. Si Kedorlaomer at yung kanyang mga allies, baka hindi nyo makita dyan, pwede naman kayo umuso. Si Kedorlaomer ay taga dito sa Babylonia. May mga kasama siya. Apat sila. Sino daw sila? Sino-sino sila? Si Kedorlaomer, king of Elam. Si Amraphel. Sino pa? Si Arioch, king of Elasar. At saka si Tidal, king of Goim. So, nandyan sila sa bandang kanan. And, ang ginawa nila 14 years ago, napasa ilalim sa kanyang pamumuno ang Sodom, ang Gomorrah, ang Adma, Zeboim, at Bela, or Zoar. Dito yan sa bandang southern tip ng Dead Sea. Kita ba dyan? Okay, eto yan. Napasa ilalim sila. So, in this sense, makita natin na kapag ikaw ay mananakop, nung panahong ito, bahagi ng pangangasiwa ang magdalaga ng mga chief sa bawat bayan na sinakop mo. Hindi ikaw ang directly na mangangasiwa. Kailangan meron kang tagapangasiwa. Itong mga chief o tagapangasiwa ay mga hari rin. At nang unang panahon, ang tawag dyan ay mga vassal king. Kung ikaw ay mananakop, ang tawag sa iyo ay suzerain. At ang mga nangangasiwa para sa iyo, ang tawag sa kanila ay vassal king, mga hari rin sila. Ang mga tinalagaan ng mga vassal kings dito sa area na ito, sa southern tip ng Salt Sea or Dead Sea, ay si Bera, king of Sodom, Birsha, king of Gomorrah,
Shinab, king of Adma, si Shemeber, king of Zeboim, at ang hari ng Bela. Hindi na binanggit yung kanyang pangalan. So 12 years nilang pinaglingkuran si Kedorlaomer, king of Elam. And in the 13th year, naghimagsik sila laban kay Kedorlaomer. Ngayon, ano ba ang... Paupuin nyo na lang siya. Sige, upo ka dyan. Ngayon, tingnan muna natin itong area. Bakit ba interesting itong area na to? Ang sinabi doon sa scriptures, itong area ni na Sodom, Gomorrah, ni na Zoar or Bela, sa Southern Dead Sea, ay punong-puno ng tar pits. Ibig sabihin, kung meron ka, ito yung mga ginagamit para sa paggawa natin ng mga roads, at saka ginagamit din yun, yung mga bitumen. Ito ang mga ginagamit sa paggawa ng mga petroleum products. Oil. Mayaman sa oil, itong southern part ng Dead Sea. Matatandaan natin last week, pinili ni Lot yung mga bayan doon sa kabilang side ng Jordan. Kasi sa mata niya, mas maganda ang greenery doon. Mas mayaman ang lupain. Maganda sa paningin. At maganda at mayayaman yung mga bayan doon. Ngayon pinapaliwanag kung gaano kayaman itong mga bayan. Kasi maraming oil doon. Bukod doon, it is also rich in copper. So kapag ikaw ay vassal king, syempre kailangan magbayad ka ng tribute sa Babylon. Kung vassal king ka dito sa bandang Jordan Valley, at ikaw ay under sa mga kings ng Babylon, magpapadala ka ng oil, magpapadala ka ng copper, mga iba't ibang mga resources mo doon sa high king mo o sa suzerain mo. And so that's why it's interesting. Although hindi sinasabi dito sa kwentong ito, pero ganun ang nangyari. At ngayon mukhang tumaas ang ihi ng mga hari na nandito sa Jordan Valley at saka sa Dead Sea. Itong sina Bera, king of Sodom, si Birsha, king of Gomorrah, si Shinab, king of Adma, si Shemeber, king of Zeboim, at yung hari ng Bela. Itong 5 kings ng Jordan Valley and the Dead Sea, mukhang tumaas ang ihi. Kasi alam nila, mayaman sa natural resources at saka sa oil ang kanilang kinalalagyan. Hindi ina-explain doon, pero it seems na ganun ang nangyari. And then in the 12th year, nagrebelde sila. Hinayaan muna ng 1 taon ni Kedorlaomer. Malamang pinalano niya kung paano niya sasakupin at susupilin itong mga ito. On the 14th year, sumalakay siya. Which leads us dito sa ating passage. Mapapansin natin, kung ilalapat natin dyan ang journey ni Abraham noong Genesis 11 and 12, nandito ang Ur. Ang Haran nasa taas. So, halos pareho yung ruta ni na Abraham at saka ni Kedorlaomer. Mapapansin din natin merong green area. Sa mga nag-aral ng history, ang tawag po dyan ay the Fertile Crescent. Yan dyan nagsimula ang civilization. According sa mga historians. Kasi maganda ang lupain, mayaman ang lupain dyan, at saka maraming very fertile. Kaya nga fertile crescent ang tawag dyan. Crescent para siyang moon shape. Now, hindi siya dumiretso. Kasi sa gitna, nandyan ang ilang yan eh. Hindi ka pwedeng dumiretso pa ganyan. Mamamatay ka. Hindi ka pa nakakarating, talo ka na. So kung ang pag-uusapan ay labanan, kailangan masustain mo yung resources mo at saka mga tao mo. Ang ginawa ni na Kedorlaomer at saka ng mga kaanib niya, syempre, umakyat muna sila. Binaybay nila ang River Euphrates, tapos bumaba. Hindi sila agad na pumunta sa Sodom, sa Gomorrah. May sinasabi dyan. Lumuwas sila mula Shinar or Babylonia, at anong ginawa nila? Sinalakay nila ang mga Rephaim sa Ashtaroth, Karnaim.
Ito, sa north. Ashtaroth, Karnaim, kung pinuntahan nila ang Ham, sinakop nila itong lahat ng mga bayan dito, Shaveh at Kiriathaim. Kung ikaw ay taga Sodom and Gomorrah nung panahong yun, at alam mo na may campaign si Kedorlaomer at ang naririnig mo lahat ng bayan ay natatalo niya, anong magiging pakiramdam mo sa chismis na yan? Kabado ka na. Kabado ka na. Walang nananalo eh. Biruin mo, 4 silang hari. Bumaba sila papunta dito sa Jordan, talo ang Ashtaroth, Kiriathaim. Talo rin ang Zuzim sa Ham. Talo rin ang Emim sa Shaveh, Kiriathaim sa north. Tapos, sumalakay din sila sa Mount Seir sa south. Sana yun? Mount Seir, ayan. Sa south, hindi nila agad pinuntahan ang Sodom and Gomorrah. Mapapansin natin, north and south, tinalo muna nila yung north and south. Yung mga nasa south, sino ito? Yung Mount Seir hanggang El Paran. Tapos bumalik sila sa En Mishpat, sa Kadesh, sa Hazazon Tamar, sa may Dead Sea. Tapos dun pa lang nila sinalakay ang Sodom, Gomorrah at yung mga bayan doon sa Dead Sea. Our passage tells us na natalo sa Valley of Siddim ang 5 vassal kings na nagrebelde. So, ito ang Jordan River, na dito ang Sodom, Gomorrah sa southern part ito yung Dead Sea. Dead Sea or Salt Sea. Natalo sila. At ang sabi dito, verse 10, pag tinignan natin yung Bibles natin, now the valley of Siddim was full of tar pits. Yan yung resources ng mga kings dyan sa Jordan Valley, sa Valley of Siddim. Full of tar pits, and the kings of Sodom and Gomorrah fled, and they fell into them. But those who survived fled to the hill country. So natalo sila. Nahulog yung iba sa tar pits habang siguro nagkakabulan at naglalabanan. Kaya ang ginawa ng 4 na hari mula sa silangan, para lalong humina ang puwersa at ekonomiya ng mga bayan sa Jordan Valley at sa Dead Sea, ganito ang gagawin mo kapag may sasalakayin ka at pahihinain mo. Kunin mo lahat ng gamit doon. Kunin mo rin ang lahat ng tao na nandoon. Yung lahat ng nasa productive age, kunin mo. Bakit? Sino magtatrabaho? Wala. Kung ang maiiwan doon ay mga bata at saka mga matatanda. Kinuha mo lahat eh. Lahat ng mga tao na nasa productive age. Tapos kinuha mo pa lahat ng gamit doon, lahat ng pagkain kinuha mo rin. So anong matitira? Mahina ngayon ang ekonomiya. Ganun ang ginawa nila. Pero hindi lang yun. Yung Bible, the great storyteller, God, the great storyteller that He is, gumagamit siya ng magnifying lens. Sabi niya, gusto niya mag-focus tayo. Ganun lang ba yung ginawa ng mga 4 na hari? Hindi! Sinabi rin dito, may kinuha silang isa pa, na that is of very interest sa atin, at that is also of for Abraham's interest. May kinuha silang isa pa. Ano daw? Kinuha rin nila si Lot. Matatandaan natin sa Genesis 13 na maghiwalay si Abraham at si Lot. Naglakbay papuntang bayan ng Sodom si Lot. Sinasabi doon, sige, next slide please. Nung magpunta sila sa Kanaan at naghiwalay si Abraham at si Lot, matatandaan natin na si Lot ay nagsettle, hindi pa sa Sodom. Nandun lang siya sa labas. Sabi sa Genesis 13:12-13, Lot settled in the cities of the valley and moved his tents as far as Sodom. As far, hindi pa siya pumasok sa Sodom. Now the men of Sodom were wicked exceedingly and sinners against the Lord. May warning na. Ito, pinapakita ko sa inyo, sabi diba, na pag-aralan natin last week na maraming tents si Lot.
Ang mga tent nila, sabi ko, hindi camping tent na ginagamit natin sa panahon ngayon na parang 2 square meters lang ang laki o 3 square at ganyan kalalaki ang mga tent nila. Next slide. Yan ang isa pa. Pag tinignan mo yung entrance, ganyan. So, madaling-madali lang. Tatanggalin lang nila yung isang parang mataas na tungkod para isara na yan in case merong sandstorm. Madaling-madali nilang maisasara yan. At walang papasok dyan na kahit anong buwangin kung may sandstorm kasi ang kapal nung ginamit. Camel hair or goat's skin yung ginagamit dyan. Camel skin or goat skin. Kaya nandiyan yung mga gamit nila. So, ganyan ma-imagine natin yung kung paano nagsisettle sina Abraham, sina Lot, nung panahon nila. Pero we are told sa Genesis chapter 13 na si Lot ay nagsettle as far as Sodom. Dito sa Genesis 14, it's interesting na sa verse 12, ganito ang pagkakadescribe kay Lot. They also took Lot, Abram's nephew, and his possessions, and departed, for he was living in Sodom. Malala na ang kalagayan ni Lot. Bakit? Sapagkat dito, lulong na siya sa Sodom. Sabi sa chapter 13, verse 13, "Now the men of Sodom were wicked exceedingly and sinners against the Lord." Kung alam mo ang bagay na ito, o sige, nanirahan ka lang malapit sa Sodom. Pero dito sa Genesis 14, pumasok na siya. Doon na siya nanirahan sa loob ng bayan. So, nakikilala natin ngayon si Lot at yung mga choices niya. This means na tinanggap na niya ang pamumuhay doon. At hindi lang yun, he imitated their lifestyle. Ginaya niya ang pamumuhay nila doon and he even probably identified himself as one of the Sodomites. Kaya siya nanirahan sa loob. And obvious na, bagamat nakasama niya si Abraham, mag-iisip tayo ngayon, all his life nakasama niya si Abraham. Simula pa sa Ur, hanggang sa tumira sila sa Haran, hanggang sa nagpunta sila sa Canaan, sa Egypt, kasama siya ni Abraham. Bakit nagkaganyan siya? Obviously, hindi tumimo sa kanyang puso ang pananalig kay Yahweh. It is possible, then, ito ang warning. This serves as a warning to all of us.